Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Are you, okay pa po ba tayo? Say amen. Talaga pong kinakabahan ako. Lalo na po kagabi, yung nagkakamali na po kami ng pagsasalita. Amen. Nakakakaba po talaga dito sa taas. And again, mga kapatid, it's been a privilege for us to be here. And salamat po for coming back tonight. Amen. And I hope po na kung ano po ang prepare ng Panginoon sa atin, will be much willing po ngayong gabi to take it and apply it sa ating buhay. Mga kapatid, I just want to say tonight, everything po na pinag-uusapan natin, galing po kagabi sa lahat po ng mga staff and workers, isa lang po ang masasabi ko, it can be done. Soul winning and discipleship in our churches, mga kapatid, hindi po siya mahirap. It can be done. Kung nagagawa po namin, nasa dulo po kami ng Mindanao, mga kapatid. We are from General Santos City. Ginagawa po namin sa General Santos City, sa lahat po ng aming makakaya, mga kapatid, we go soul winning and discipleship. Kung kaya po namin gawin sa Mindanao, you can do it here in Luzon also. Amen. And we can keep on doing it. Kasi po ang dami na pong churches ngayon have stopped soul winning and discipleship. Pwede po nating ipagpatuloy. Please pray for our church, Mount Calvary Baptist Church. Starting po kahapon, kagabi, Pastor, we have our teen revival. So nag-message po sila kagabi and sa social media nakita ko po yung mga post nila, Pastor. There were around more than, I think it's more than 140 young people got saved. We are still doing soul winning. Amen. And ngayong gabi, we're praying for more. Mga young people po, we invited yung mga students from different schools. In-invite po namin sa church and we witness to them. Mga kapatid, we can do everything that we can po to reach these lost souls for Christ. It can be done. And my pastor also told me to tell you tonight, mga kapatid, lahat po ng maririnig natin, you can start something small. Hindi po ibig sabihin, kasi po andito tayo ngayong gabi at saka kagabi and we will be here on Sunday. Lahat po ng narinig natin, pwede na po natin gawin lahat agad. Are you with me? Ang always pong advice ng aking pastor is always do something small. Just start somewhere. Kagaya po ng sinabi natin kagabi. Sa soul winning po, just start somewhere. Just start going. Sumama ka lang at matututo kang mag-soul winning. Amen? Mga kapatid, tonight, I hope that you will let God speak to you ngayong gabi din po for this lesson. May mga handouts po na pinabigay sa inyo. And before po tayo dumako dyan sa mga handouts, I just want to give po a couple of illustrations and stories po sa inyo. Katulad po ng sinabi ni Pastor Ramil kagabi, gusto niya pong ipakita ko po sa inyo kung ano po ang ginagawa namin sa Jensen. And let me start with showing you a video po ng aming church services, yung aming church schedule. Kasi po dito makikita nyo yung aming pong simbahan. Sino po ang nakapunta sa Mount Calvary Baptist Church ng Jensen? Pakitaas po ng kamay. Andun po may isa sa likod. Wala na po bang iba? Andito po meron si Ma'am Larnie at si Pastor. Meron pa po ba? Andun po ang twins si Pastor, no? Si RJ, nakasama din po sa Jensen. Ito po yung church namin. Sino pa po? Oh yes, preacher sa likod. Yes. Opo. And mga kapatid, baka po magulat kayo sa video, hindi po kami nagbabasketball pag Sunday. Sa umaga, hindi po kami nagbabasketball. Sa hapon, hindi rin po. Ang simbahan po namin ay nasa gym. Kasi po, yung aming old auditorium na puno na po. So, ang ginawa namin, doon po kami nagsisimba sa gymnasium po namin. And I just want to show sa inyo po ngayong gabi yung video. At least po kahit hindi pa po kayo nakapunta sa Jensen, may idea po kayo kung ano po ang aming church sa Mount Calvary Baptist Church Jensen. Amen. Sana po makabisita kayo sa amin. Kapag po napunta kayo sa Jensen, mag-message po kayo sa amin. Amen. Papakainin po namin kayo ng mga tuna doon. And tonight po mga kapatid, I just want to encourage you tonight. And I was thinking, Pastor, about soul winning, to start with soul winning and before po tayo dumako sa discipleship. Are you still okay po mga kapatid? Say amen. Let me share to you. Nabasa ko po ito.
And I've learned this when I was still in college, the four calls of soul winning by Pastor Jack Hales. It has helped me po. Sino po nakabasa na po nito? Four calls of soul winning by Pastor Jack Hales. Let me just share mga kapatid, yung reason bakit natin kailangan mag-soul winning. Bakit po kailangan ipagpatuloy natin ang soul winning? Kasi po may tumatawag sa atin. Four calls po. Number one tonight, as a way of introduction, mga kapatid, there is a call from within. Open your Bibles please in Acts chapter 4 verse 19 to 20. Ewan ko po kung nasa screen natin, kung wala po, just take note of this. It has helped me po to realize bakit po kailangan natin mag-soul winning, bakit po kailangan natin ipagpatuloy ang pagso-soul winning. Acts 14, 19 to 20. Let's read po verse number 20, ang sabi ng Bible. Verse 19, but Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Look at verse 20 po. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Mga kapatid, bakit po tayo nagsa-soul winning? Because there is a call from within. Kung tunay ka pong ligtas mga kapatid, there is something inside you na kailangan mag-share ka ng gospel sa ibang tao. Amen? Hindi mo kayang itago. Hindi mo kayang hindi sabihin sa ibang tao yung good news na na-receive mo. Yung good news na narinig mo. Yung good news na natanggap mo. Mga kapatid, if tunay tayong ligtas, there is a call from within. Yung mga kasama mo sa bahay, yung mga kasama mong matulog, imposible po na walang nag-speak sa ating puso na sharean sila with the gospel. Mga kapatid, imposible po na nasa school ka, nasa paaralan ka, nasa eskwelahan ka, ang mga classmate mo na kasama mo araw-araw, imposible po na walang kumakausap sa iyong puso mga kapatid. Walang urge po ba? Wala pong fire inside you that is burning na kailangan mong i-share ang gospel sa mga classmates mo. Imposible po kung ikaw ay totoong ligtas ngayong gabi at ikaw ay nagtatrabaho na wala pong desire and burden sa iyong heart na mag-share po ng gospel sa mga katrabaho mo. Amen. Mga kapatid, why do we go soul winning? Because of the call from within. Nung ako po ay naligtas mga kapatid, nagkaroon po ako ng burden for my father. Yung mama ko po, tsaka dalawa kong kapatid, nagpupunta na po kami sa church. Pero si Papa po, kasi yung principle nila, pag pinanganak kang Katoliko, mamamatay kang Katoliko. Ang lolo ko po, pastor, nagseminaryo po, magpapari po sana. Kaya nga lang po, nung temptation na yung year po na iti-testing sila, kung hindi sila makakapag-asawa, makakabalik sila sa seminaryo. Ang nangyari, yung lolo ko po nakapag-asawa. Kaya po andito kami ngayong gabi. Amen. Nandito po ako ngayong gabi kasi po nakapag-asawa po yung lolo ko. But mga kapatid, since po na na-save ako, I started praying for my father. Pray po ako ng pray, Lord, iligtas mo po ang tatay ko. It took us 5 years mga kapatid. I am sharing to him the gospel, nagsishare ng gospel sa kanya, ayaw niyang tumanggap. It took us 5 years po to pray for him. But imposible po na totoo tayong ligtas and wala tayong pakialam sa mga tao sa palibot natin. Amen? There is a call from within. Mga kapatid, I was burdened with my lolo. Kasi po yung lola ko, nagsa-start na pong magpunta sa church. And na-save po yung lola ko, sabi ng lolo ko, ayokong nagpupunta siya sa church. Binigilan niya po yung lola ko na masave. Puntang church. Mga kapatid, I prayed for my lolo. Pray ako ng praise. Hanggang ngayon po, nagpe-pray pa rin po ako. Hindi pa po siya ligtas hanggang ngayon. Mga kapatid, there is a call from within. Imposible po mga kapatid na hindi tayo magkaroon ng burden. May kasabihan nga po, sabi po, if nothing burns inside, something is missing inside. Kapag po walang burning desire in your heart, mga kapatid, kasi po kapag natanggap na po natin si Kristo and the Holy Spirit now dwells in our hearts, yung Holy Spirit po ang magkukos kung bakit po may burden sa ating mga puso na i-share ang gospel sa ibang tao. Kaya po kapag missing yung burning desire, if nothing burns inside, something is missing inside. Are you with me mga kapatid? There is a call from within. Number 2, there is a call from without.
If you will read Acts 16:9, you can just write this down. Wala po tayong mataas na time, or you can look at the screen. Acts 16:9, and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, "Come over into Macedonia and help us." You still remember this story po, ano? Si Paul po, there was a vision, mga kapatid, that there is a person that's calling him to come to Macedonia. Mga kapatid, why do we go soul winning? Kasi po, there's a call from without. Ang dami pa pong tao na mapupunta sa impyerno. And mga kapatid, they don't need entertainment today. Are you with me? Hindi po nila kailangan ng entertainment sa ating mga churches. Hindi po nila kailangan ng mas marami pang pera. Hindi po nila kailangan ng fame. Mga kapatid, ang kailangan nila ay si Kristo. And there's a call from without. Yung classmates, katrabaho mo, yung relatives, mga kapatid, they need help. And they're calling for help. And they're asking you, please come. Please share to us the gospel. Yung mga classmate mo, katabi mo, every day, they are just calling out for help. They want you to share the gospel. Ang always pong rason, ayaw nilang makinig. They don't want the gospel. Mga kapatid, let me tell you this tonight. The world is not rejecting the gospel. It is just waiting for a messenger. Ang sabi ng Bible, the field is white already for harvest. Kaya mali po yung ayaw nila. Hindi po, wala pong nagpipreach sa kanila. Wala pong nagsishare sa kanila. They just need someone to share to them the gospel message. Ang problema po, hindi po kasi nire-reject. Wala pong nagpipreach ng gospel. Sabi ng Romans 10:14, and how shall they hear without a preacher? Paano po sila maliligtas kung hindi po natin ibabahagi sa kanila ang salita ng Diyos? There is a call from within and there is a call from without. Yung mga relatives natin, they are calling out for help. You see this map right here, mga kapatid, ang lahat po ng tao sa buong mundo ay they need help. Tumatawag po at nangangailangan ng tulong. There's a call from without. And not only that, number 3, this is just a way of introduction tonight, the call from above. The call from above. Hebrews 12:1, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses. Alam niyo po, heaven is watching over us. Heaven is cheering us, mga kapatid. Hey, preach the gospel. And all those po, mga believers na nauna na po sa atin, they are cheering us, hey, to continue preaching the gospel. There is a call from above. And more than anything else, mga kapatid, ang Matthew 28:19 nagsasabi, go ye therefore. Ang Diyos po ay nagtatawag at tumatawag sa atin to go and preach the gospel. There's a call from above, mga kapatid. We need to go soul winning because there's a call from within. If totoo kang ligtas, there will be a burning desire in your heart na lahat po ng nasa palibot mo ay maliligtas. There's a call, mga kapatid, from without. There's a call from above. And lastly, kaya po, may kasabihan din po. Sabi, soul winning is not preference, it is obedience. Hindi po preference yun. Wala kang choice eh. Kasi you are commanded. Amen? We are commanded. It is a matter of obedience, mga kapatid. Verse number 4 po, there is a call from beneath. Luke 16:27 and 28. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Verse 28, for I have 5 brethren. This is the rich man that is in hell, that's calling for help. Ang sabi niya, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. That rich man in hell, mga kapatid, is calling for help na sana may mag-preach sa mga relatives niya, na sana may mag-preach sa pamilya niya. Amen? There's a call from beneath, mga kapatid. Ang lahat po ng mga tao na nasa impyerno ngayon ay tumatawag sa atin na kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos sa kanilang mga pamilya. There's a call from beneath, mga kapatid, to go to their relatives, to go to their friends, and share to them the gospel. Mga kapatid, totoo po ang impyerno. And what's sad is those in hell care more. Many churches today care less. They care more, yung mga tao sa impyerno.
But churches today are just sitting down, natutulog ng mahimbing, kaya nilang matulog ng mahimbing, while other people sa palibot nila is going to hell. There's a call from beneath, mga kapatid. And they are urging us and they're asking us to share the gospel. If there is a hell, we must go. Are you with me? If there is a gospel, we must tell it. And if Jesus is coming again, we must hurry, mga kapatid. He is coming soon, mga kapatid. Konti na lang po ang time na naiwan sa atin. And I want to share tonight, mga kapatid, the power of soul winning. I want to give you a story, mga kapatid. And may mga picture po akong sinend sa itaas. Pwede po ba natin ipakita? Yung pong kasabay po ng tracts. Gaano po ka-powerful ang gospel message. And gaano po ka-importante ang simply po giving out tracts. How can it make a difference sa buhay ng isang tao? Pwede po ba natin ipakita yung pamilya po, yung apat sila at saka may bata po na, ayan po. Mga kapatid, sino pong may tracts ulit? Pahiram po ako, nasa bag ko. Ano? Sino pong may tracts sa atin? Mga kapatid, ito pong tracts na ito, sana po gawin nating lifestyle. Parte ng ating buhay, katulad ng sinabi ni Paul, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ in Philippians 1:27. Na sana daw po yung gospel maging part ng buhay natin. Hindi lang na tayo nagso-soul winning sa time na may schedule tayo na soul winning sa church, pero yung pagso-soul winning po, maging part po ng buhay natin, maging manner of life. We are bound to duty and responsibility. Kaya po kailangan nagdadala tayo ng tracts parati. Amen. I want to share to you the power po of tract distribution. This family right here, yung nakaputi po sa likod, is the father, si Sir Elsie Pimentel, a member of our church. A great story, mga kapatid, a powerful story ng kanyang buhay. Ang nangyari po, mga kapatid, in the year, isinend niya po sa akin yung testimony niya. Sir, kung gusto niyo ng copy, isisend ko po sa inyo. Talaga pong naka-word document eh. Let me share just a quick po na testimony niya po. In 2014, ang sabi niya, he has faced the darkest storm of his life. Kasi po, nasa distribution business daw po siya. Ngayon po, in 2014, yung distribution business niya, nag-collapse. Na-bankrupt po siya, and he was very broken. To the point po na he was very cold na sa relationship nila ng kanyang asawa. He's very distant with his children anymore. And nagka-depression po siya. Ngayon po, ang nangyari, on August 31, 2014, take note of that date, August 31, 2014, mga kapatid, nakapag-desisyon na po siya that he will end his life. Magkukumit daw po siya ng suicide. That's August, mga kapatid, August 31, 2014. So that day, nagsabi na siya sa kanyang 6-year-old na anak. 6 years old pa lang yung nasa gitna, si Sean. Kasama ko po yan, nagtuturo ng mga bata. Yung nasa gitna. 6 years old pa po siya noon. Sabi ng papa niya sa kanya, "Nak, alagaan mo ang mama mo. Alagaan mo ang mga kuya mo. Mahalin mo sila, nak." At sabi niya, "Mahal din kita." That morning, mga kapatid, nagsimba pa po sila for the last time sa Katoliko. And pagkatapos, sabi niya, parang normal lang na araw. Walang nangyayaring kakaiba. Kaya po yung desisyon niya na magpakamatay na lang, parang desididong-desidido na po siya. Ngayon po, pagkatapos po nilang magsimba sa umaga, pagdating po ng hapon, sabi niya, ito na yun. Ito na yung pinakahihintay ko. I am so depressed dahil po sa business na nag-bankrupt. Sabi niya, tatapusin ko na ang buhay ko ngayong hapon. Pero, ito po yung nangyari. Sabi niya, for this last time, bago ako magpapakamatay, sabi niya sa Panginoon, challenge niya ba ang Panginoon? Sabi niya, Lord, dalhin mo ako sa church kung saan mai-experience ko yung presence mo, mafe-feel ko yung presence mo, alam ko na andun ka talaga. Challenge niya ang Panginoon. So ang ginawa niya po sa hapon, siya lang po mag-isa. Iniwan niya na po ang kanyang pamilya sa kanilang bahay.
Wala po silang idea na magpapakamatay na po siya. Pagkatapos po, ang ginawa niya, nagpunta po siya sa isang church, doon po malapit sa amin. Nagpunta po siya sa isang UCCP church. Kaya nga lang po, sa hapon, walang service. Patay. Tuloy na tuloy ang plano niya. Are you with me? Ngayon, naghanap pa po siya ng isa pang church. Sabi niya, isa pa, isa pa. Napunta po siya sa isang evangelical church. The same problem, mga kapatid. Walang afternoon service. Ngayon, wala na siyang mapuntahan. Kaya po, ganun ka-importante ang afternoon service. Huwag po nating walain sa ating mga churches ang ating afternoon service. Amen? Kasi po, may mga taong naghahanap ng truth. Kapag po close tayo, ay naku po. Ang nangyari po ganito, doon po sa sasakyan niya, may nakita siyang trucks. So sometime po, years ago and months ago, mga kapatid, may nakapagbigay sa kanya ng trucks. Doon po sa loob ng kanyang sasakyan, nakita niya po yung trucks. Ito po yung trucks, paki-flash po ng trucks. Pinasend ko po sa kanya kaninang hapon lang po. Talagang tinago niya po yung trucks. Andiyan pa po ba, Brad? Yes. Ang nakalagay, ano ang iyong buhay? Amen. Siya may sagot doon eh. Ano ang iyong buhay? Ay, ito na, magpapakamatay. Are you with me? Ang likod ng trucks, ito ang nakalagay. Likod po, next picture, Brad. Ang address ng aming church. Are you with me? So ang ginawa niya po, sinundan niya po yung sketch na nakalagay po sa likod at pumunta po siya sa church that afternoon. Mga kapatid, it was Brother Sherald, Sir Sherald Magaliona. Siya po yung nag-welcome sa kanya sa church and siya po yung nag-share sa kanya ng salita ng Diyos. And he got saved that afternoon. Sabi niya po, that day should have been his death day. Pero naging birthday niya po. He was born again that day. Amen. Just because of a trucks. Just a simple truck, mga kapatid. Kaya po, wag po tayong mapagod. Wag po tayong mahiya. Ipamigay ang gospel, mga kapatid. Because there are people that is asking for help. There are people po, they are seeking for the truth. Amen. Amen. Ngayon po, Pastor, nasa biography niya, he is working for Bioseed ata, still in distribution company. Pero he is, mataas po ang posisyon niya ngayon. Ang ginagawa niya po, Pastor, kasi nagta-travel po siya all over Mindanao, nagdadala po siya ng mga kahon-kahon na mga trucks. Binibigay nila sa mga churches at pinamimigay nila sa lahat po ng kanilang napupuntahang lugar. Kasi po, he got saved just because of this one truck. Gospel truck, mga kapatid. Amen! Sana po ma-encourage tayo. Kaya po nating magbigay. Hindi man po sa time na nagbigay ka ngayon, na save agad. But years and months, may gagawin po ang Panginoon sa buhay ng isang tao. And He can use a gospel tract, mga kapatid, para po makilala nila ang tagapagligtas. Just a simple tract distribution, mga kapatid, has made a difference in the life of this person. Another story, mga kapatid, just a simple visit, just a simple soul winning. And ano po ang impact? May yung another picture naman ng family po, show naman natin. Si Pastor Doug po kasi, lalo na po sa aming mga staff, he's very straight and hard on us. He would always tell us, kung hindi kayo makapag-build ng extension class, wag na kayong magpastor. If you cannot build a class, hindi kayo pwedeng magpastor. So ngayon, ang class ko po, dati, ang dami. So pinabigay ko sa iba, pinabigay po namin, divide po. Ang naiwan po sa akin that time, 3 na lang po. So sabi ko, kailangan ko magsimula ng another class. So ang idea ko, ganito, mag-soul winning ako. Through soul winning, I can meet a lot of people. Mga kapatid, just a simple visit, ito po ang nangyari. Pumunta po ako sa isang lugar at nagturo po ako ng mga bata. House to house po, binigyan namin ng mga trucks ay nag-soul winning kami. At nakakita po ako ng 5 mga bata. So nagdala po kami ng banig nung umaga, nilagay po namin sa daan, may 5 batang sumali. 2 po doon, itong batang nasa picture. Habang natuturo po ako sa kanila, dumating po yung papa nila.
Hindi ko po alam na papa nila yon. So nagtuturo ako pagkatapos po. Lumapit po yung papa, sabi niya, anak ko yung dalawa. At saka masayang masaya siya na sumali sa aming Bible class. Ang ginawa ko po, pinuntuhan ko po kung saan sila nakatira. I shared the gospel to the husband. I shared the gospel sa kanyang asawa, mga kapatid, and I invited them to come to church. And pumunta po sila sa church. And they got saved. Amen. Just a simple visit. Just a simple soul winning, mga kapatid. I never imagined, mga kapatid, that day that I will meet them and they will get saved. And ang kagandahan, mga kapatid, they got baptized already. And itong dalawa po, matagal na po silang nagsasama. Hindi pa po sila kasal. Just last year po, nagpakasal sila sa church. Just a simple soul winning, mga kapatid. Are you with me? People are asking, mga kapatid, for our help. And there's a lot more, mga kapatid. Ang dami po pong story na pwede ko pong i-share sa inyo ngayong gabi. Just to show you, mga kapatid. And mapakita ko po sa inyo kung gaano po kaimportante ang pag-share ng gospel sa ibang tao. Lives are changed. Yung destiny nila nababago po. And their lives are changed. And it's a blessing po, every time po na nakikita ko po sila sa church, they are my crown, mga kapatid. Amen. Yung joy po nasa kanila eh. Yung may matulungan ka, yung may naakay ka para sa Panginoon, mga kapatid. And they start to grow in the ministry. And they start to grow in their Christian life, mga kapatid. That's our crown. Hindi po yung degree mo. Hindi po yung medal mo sa school. Hindi po yung malaking sahod. Hindi po yung magagarang sasakyan sa magagandang bahay. That is not our crown in this world, mga kapatid. Ito po yung crown natin. When we help other people for the Lord. And mga kapatid, tonight we will talk about discipleship as I end. Mga kapatid, let me show sa inyo yung video naman po ng aming discipleship program. Nag-promise po kami kagabi that we will show videos naman po. So yung aming discipleship program po is ginagawa po namin every Wednesday ng gabi. So during the church service, meron po kaming discipleship naman going on. And pagkatapos po nila sa discipleship, saka po sila sasabay sa worship service. So nauuna po silang mag-disciple bago po sila sasabay sa preaching po sa worship service. And si Pastor Rolando po is yung head po ng aming discipleship program. And he will be sharing a lot of things po mamaya sa kanyang time. Let's watch this video po ng aming discipleship program. But before anything else, mga kapatid, we are not here to impress you. We are here to inspire you. Na kaya po nating magtulungan at kaya po nating gawin ang discipleship in our churches. Kaya po nating simulan, mga kapatid, in our own little way. Yung mga hindi pa po involved dito sa soul winning and discipleship, mga kapatid, meron po kayong pwedeng ma-share sa ibang tao how you started in the ministry, how you overcome your struggles in the ministry, mga kapatid. Pwede nyo pong i-invest yung buhay nyo sa ibang tao na nandito po. And this is our discipleship program. I hope po na ma-inspire kayo. Just a quick video, very short video po. Tingnan po natin. Through thoughtful study, meaningful prayer, and shared experiences, we explore what it means to follow Jesus wholeheartedly, only through our discipleship every Wednesday. Welcome to our discipleship program, a journey of spiritual growth and deepening faith. Students and new converts will engage in immersive Bible studies, personal reflection, and practical applications of faith. Our disciplers are here to guide you, offering support and encouragement as you grow in your spiritual journey with the Lord. Whether you are new to faith or looking to strengthen your walk with Christ, our discipleship program is a place for growth, learning, and transformation. Together, we build and strive to be more like Christ. Join us and experience as we grow in faith, have godly fellowships, and become more devoted disciples of Christ.
Amen. Parang nang ano po, no? Parang nasa loob ng classroom. Mga kapatid, may picture po ako, isa pa po, yung akin pong dinidisciple sa church. He is a college student. Busy po, he is taking up accountancy. Pero po every Wednesday po, he is in church and gusto niya po talagang ma-disciple. Minsan po kapag grabe po talaga, ako po umaalis din po, mga speaking engagement. Pag wala po ako sa church, hindi po kami nakakapag-discipleship. Nire-reschedule po namin. But it took us 6 months bago matapos ang aming discipleship program. But it can still be done. Kahit college students po na nandito, kahit gaano po ka-busy sa school, you can finish your discipleship program. You can still be a part of our discipleship program. Amen? Ngayon po na si Christian, si Brother Christian po, natapos na po kami sa aming discipleship. Ang gagawin ko naman po, hahanapan ko po siya ng i-disciple. Siya na naman po ang magdi-disciple. Amen? Ayan po yung blessing ng discipleship. Mga kapatid, let me give you tonight the purpose of discipleship. Wala po dyan sa notes. Please just write this down. 1 Thessalonians, mga kapatid, chapter 3. 1 Thessalonians chapter 3. Si Pastor Rolando po ang magbibigay ng a lot of lessons po tonight about our discipleship. I just want to give this as a foundation po, mga kapatid, ngayong gabi. 1 Thessalonians chapter number 3. Ano po ang purpose ng discipleship? Number 1, mga kapatid, let's read verse 1 and 2. Sabi po, 1 Thessalonians 3, 1 and 2. Are you there? Say amen. Okay pa po ba tayo? Say amen. 1 and 2. Let's read all together now. Begin. Wherefore, when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone, and sent Timotheus, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith. The purpose of discipleship, number 1, mga kapatid, is relationships. Ang pinaka-importante po sa discipleship is not our program. Ang pinaka-importante po, mga kapatid, is the relationship that we are building with other Christians. Look at what he said po in verse number 2. Ang sabi niya po, he sent Timotheus. Hindi po libro. Are you with me? Hindi po booklet. Are you with me? Mga kapatid, ang sinend po ay tao. Amen? To build relationship with these people. Mga kapatid, we live in a world today na wala. Ang hirap na pong mag-build ng relationship. Tama po ba? Amen? Dati po, noong araw, lahat po ng mga kapitbahay nyo, kilala nyo. Amen? Maaga pa po, nagchichismisan na po lahat yan. Amen? Nasa labas po ng bahay. Amen? Kilala po, galing sa kanto to kanto po. Kilala nyo lahat yan. Pero sa panahon po ngayon, wala na po. Nagde-Netflix na lang lahat sa bahay. Nanonood ng TV, nagsiselfone lahat. Hindi na kilala ang kanilang mga kapitbahay. Mga kapatid, ang hirap pong mag-build ng relationship sa panahon ngayon. Ang purpose po ng discipleship, mga kapatid, is to build relationships. Kasi po, mga kapatid, when I first got saved, alam ko po, and alam nyo po yan, ang dami po nating pinagdadaanan, nung tayo pa lang po ay nagsisimula sa ating pananampalataya. Amen? Are you with me, mga kapatid? Discipleship will help us. Ang sabi niya po, in the last part, sabi niya, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you. Can you imagine that? Bakit may comfort? Kasi po, wala po akong kilalang Kristiyano na wala pong problema nung na-save sila. Lahat po nung naligtas, may problema pa rin po. May pinagdadaanan pa rin pong hardships and trials in life. And that's why po, through discipleship, we help them. We comfort them. There was one po, isa po sa mga estudyante ko sa Bible Institute lumapit. Sabi niya, Sir Mark, ang hirap po. Sabi niya, Muslim po ako. Nasa Bible Institute po namin. Sabi niya, uuwi po ako sa amin at sasabihin ko na po sa kanila na ako po ay naligtas. Na ako po ngayon ay Kristiyano na. Iyak po siya ng iyak, Pastor, sa harapan ko. Sabi niya, Pastor, pero hindi ko po alam anong gagawin ko. Mga kapatid, discipleship is to comfort them.
You remember when you first got saved, yung mga relatives ninyo, yung family ninyo, ayaw nila na nagpupunta ka sa Laloma. Amen. At hanggang ngayon, amen, meron pa rin tayong mga relatives, even our own family na ayaw na andito tayo sa gawain ng Diyos. Kaya po may discipleship, it is to build relationship, to establish us, and to comfort us. One time I was very discouraged. Kasi po nung nag-surrender ako sa Bible College, ang dami pong nagsasabi, baliw ka, bobo ka. Are you with me? But I was thankful kasi po yung discipler ko dati, binubuhos ko po sa kanya lahat. Wala po akong mapagsabihan. And he would always pray for me. Amen. And they will always give me advice. Yung Sunday school teacher ko po has helped me a lot. He would always tell me kung kalooban niya ng Diyos, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Kukunin niya lahat ng hindrances, mga kapatid. I was thankful. May nag-akay po sa akin. May tumulong po sa akin. Discipleship is to build relationships, mga kapatid. We get to reach out to other people, mga kapatid, in our church. You know po, the worst thing we can do in our churches, mga kapatid, yung ating pong inaatupag ating mga sarili lang. Kapag po napunta tayo sa church, mga kapatid, ano po ang ginagawa natin? Ano po ang focus natin? Yung sarili lang natin? Dapat po walang makaagaw sa iyong upuan. Upuan ko yan eh. Kapag po ba nagpupunta tayo sa church, yung nasa isip mo lang, yung sarili mo, ano ba to si pastor, hindi man lang nakipag-shake hands sa akin. Ba't di ka pumunta kay pastor at mag-shake hands sa kanya? Mga kapatid, we are living in a world right now, we are so selfish. Ang sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, look not on your own things, but on the things of others. When we come to church, mga kapatid, hindi na po ang ating mga sarili ang importante, mga kapatid. Galatians 2:20, mga kapatid, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live yet not I, but Christ liveth in me. It is all about Christ. It is all about other people, mga kapatid. Relationship, not only that, mga kapatid, but number 2 is accountability. Verse 5 down to verse number 7. Ang sabi po ng Bible, for this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labor be in vain. So sabi ni Apostle Paul, nagpadala ako ng tao sa inyo para i-check kung ano na nangyayari sa inyo. Are you with me? There's ang maganda po sa discipleship, ito po, yung accountability. Nung ako po nagde-disciple kay Brother Christian, naging accountable po ako sa kanya. Kapag wala po siya sa church, sa akin hinahanap. Kasi ako yung discipler eh. Are you with me? Now po ngayon, meron na ako accountability. May tinutulungan na po akong mag-grow sa church. Hindi ko na po inaatupag lang yung sarili ko. Ngayon po, may tinutulungan na akong ibang tao. Amen. Accountability, mga kapatid. Si Paul po, nagsisend siya ng mga believers to check. Verse 6, but now when Timotheus came from you unto us and brought us good tidings. O si Timotheus yung nagre-report. Ano na nangyari sa mga believers, mga kapatid? And number 7, therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith. Ayun yung maganda sa discipleship. Kapag yung dinidisciple natin nag-grow, mga kapatid, tayo yung nakaka-benefit eh. We are encouraged. Amen. Kapag po yung dinidisciple natin, tinutulungan natin sa church, nag-grow po, tayo po yung nakaka-benefit. Amen. Ang saya po. Yung totoong joy po ba na nasa puso? Amen. Nai-experience po natin because of discipleship. And not only that, mga kapatid, lastly is maturity. Verse number 10, 1 Thessalonians, mga kapatid, sabi niya, night and day, sabi po ng Bible, praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Ayun po yung ginagawa natin sa discipleship. We perfect the saints. We try to help them, mga kapatid, overcome things sa buhay nila. I could still remember when my wife po, nagdi-disciple siya,
Yung young people po nag-open up sa kanya ng kanyang mga struggles. Pero mag-ingat po tayo ha. Kapag po tayo nagdi-discipleship, no, nagdi-disciple, minsan po nag-open up sila sa atin. Huwag niyo naman po ipagsabi sa iba. Amen. baka, baka ma-discourage po, ano? So, for sure po, talagang aalis yan sa church. Mga kapatid, but I could still remember that one young people po nag-open up sa kanya of all her struggles po sa kanyang Christian life. And we are here to perfect the saints, mga kapatid, to help them to establish. Verse 13 po, to the end He may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Amen. Are you with me tonight? Amen. For maturity. Mga kapatid, ang laking blessing po ng discipleship sa ating mga churches. Natulungan po tayo because somebody invested po sa buhay natin. Now, it is our time, church, to invest sa buhay ng ibang tao na naman. Meron po tayo mga new converts dito, mga kapatid. And many times, wala pong tumutulong sa kanila. It is our time to help someone else. Yung pastor po namin talagang hindi ka titigilan. He would always ask us this question. Sinong nasa church nang dahil sa iyo? Who is in church right now because of you? Kaya ayun po yung mahirap. Pumupunta tayo sa church, wala naman po problema. We are faithful. Nasa lahat tayo ng ministry sa church, we are very diligent, mga kapatid. Lahat po, yung best po natin, binibigay natin sa Panginoon. Pero sino po ang tinutulungan natin sa church? Sino po ang nasa church today because of you? Sino po ang tinutulungan natin every church service? Sino po ang dinidisciple natin para po mag-mature naman sa kanilang Christian life? Amen? Sinong nasa church because of you? We need to start soul winning, mga kapatid, and discipleship back in our churches. Sana po mangusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Before I end, can we please open yung notes po? I will just cover po itong responsibilities of the discipler. Kasi po itong mga materials po, kapag ka nag-involve na po kayo sa discipleship, ito po yung i-deal po ng church po sa inyo. Ito po yung mga practical instructions po kapag ka nag-start na po kayo ng discipleship. Mga kapatid, again, you can start small. Hindi po kailangan mag-disciple kayo ng 5 tao sa church. Hindi po kailangan 10 po yung dinidisciplean ninyo. Mga kapatid, maghanap lang po kayo ng isa. If you want to be a part of our discipleship program, pumunta po kayo kay Pastor Ramil. Maybe po ang iba sa atin dito, natapos na po natin ang discipleship program, pero hindi pa po kayo nagdi-disciple. You go to your pastor, mga kapatid, and start one. Kahit isang tao lang po, natulungan natin sa church, mga kapatid. You just start it. Start discipling someone. Nung nag-discipleship po ako, una pong discipleship, takot na takot ako, kinakabahan ako. Pero nung nakikita ko po siya nag-grow in the ministry, mga kapatid, yung saya ko po, talagang walang mapaglagyan. Amen? Sino? Sino ang kaya mo, ang pwede mong tulungan in this church to grow, ang mature po, and become a soul winner, and become a discipler po in the future? Responsibilities of the discipler. 1 Thessalonians 2:11, as you know, we exhorted and comforted and charged every one of you as a father doth his children. Ito po yung trabaho ng mga discipler. Number 1, keep in contact with your disciple. Ito mga practical advice po. Kapag ka po nag-start na kayo ng discipleship ninyo, or po, ngayon po, nagdi-disciple kayo, hingan nyo naman po ng contact number. Amen? Always be in contact with them. Yung disciple ko po, si Brother Christian, I will always message him. Minsan po, nagsisend lang ako ng verse to encourage him. Kasi po, minsan talagang busy na sa school eh. Amen? Minsan, siguro, ewan ko, baka may mga struggle siya na hindi sinasabi, mga kapatid. I just send him verses and verses to encourage him. Number 2, remind your disciple of every scheduled meeting ahead of time. Nire-remind ko po siya sa church service, sa Sunday school, Sunday morning, Sunday night. Mga kapatid, I always text him, oy, magdi-discipleship tayo mamayang gabi. Ginagawa ko po yan sa aking disciple.
Number 3 and number 4, mga kapatid, take control kapag ka nasa discipleship na po. Take control of the conversation kasi po minsan, hindi na ikaw yung nagdi-disciple, ikaw na yung dinidisciple. Meron po ba tayong ganung mga estudyante? Amen? Wag ho natin silang hayaang magsalita na magsalita na magsalita. May time po na pwede po silang mag-ask doon po sa dulo or maybe in the middle, mga kapatid. Pero kapag po tayo nagdi-disciple, tayo po ang nagtuturo. Amen? Number 4 naman po, sabi, if ever you could not come for the discipleship meeting, inform naman po yung disciple. Amen? That's why importante po may contact tayo sa kanila. Kapag ka po hindi tayo available, hindi tayo makapunta sa schedule, i-message naman po natin. Number 5 is very important. Set the right example to your disciple. Are you with me tonight? Accountability, mga kapatid. Ang maganda po sa discipleship kasi po, kapag involved po tayo sa discipleship, kailangan po, you have to set the example eh. So kailangan, Sunday morning, andyan ka talaga sa church. Hindi pwede andyan ang disciple mo, ikaw wala. Amen? Sunday night, kailangan mo magsimba. Kasi yung disciple mo, nakatingin sa iyo eh. And most especially, kailangan mo mag-soul winning. Amen? Kasi po, tayo ng turo, hindi naman po natin ginagawa. May accountability ang discipleship eh. Are you with me tonight? We must set an example sa kanila. Remember, we always teach by example. God's principle of creation is each after his own kind. We always lead by example. In 1 Timothy 4:12, same verse po mga kapatid. By example. Verse number 6 naman, I don't have much time po, patapos na po ako. Visit your disciple whenever inconsistency or unfaithfulness is noticed. Malapit po akong ma-offend ba? Because of this follow-up before. Isang Sunday lang po na wala ako sa church. Ang dami na pong pumunta sa bahay. Are you with me? Sabi ko, parang backslider na ako, Brad. Ang dami pumunta sa bahay. Ayun po yung kagandahan ng follow-up. Ayun po yung kagandahan ng may dinidisciple ka. Kasi po, kapag ka isang Sunday, isang Wednesday, wala ka sa church, yung may naghahanap sa'yo, ang sarap po sa feeling. Amen? Yung kumbaga parang importante pala ako. Kailangan ko palang nasa church. Ang dami naghahanap sa akin. Amen? Ang saya-saya ko po nung naka-absent ako one time. Na-realize ko, ang dami palang naghahanap sa akin. Ang dami palang, that's why ang sabi po, people don't care how much you know until they know how much you care. Ayun po yung mas nagmamatter eh. Yung care natin sa ibang tao. Number 7 po, involve your disciple in the ministry slowly but consistently. Just last Saturday po, nag-soul winning ako. Yung soul winning partner ko po ay yung aking disciple, si Brother Christian. Naka-witness po ako sa isang lalaki po doon sa aming area. Andun po siya. Nakikita niya po akong nagso-soul winning. Amen. So I set the example to him and I try to involve him also sa mga ministries naman sa church. In Acts 11:25-26, makikita po natin si Barnabas, he influenced Paul. He influenced Saul po. Bago po nakagawa si Saul nitong mga malalaking mga ministry, mga kapatid, there was Barnabas who helped him. There was Barnabas who influenced him. Number 8, inform your pastor or the discipleship director whenever problems arise. Yung ating pong overseer is still our pastor. Number 9, pray for your disciple consistently. The devil always attack new believers in 1 Thessalonians 1:2, making mention of you in our prayers. I always pray for my disciple, mga kapatid. And that's one blessing po ng discipleship. There is someone praying for you. Amen. Mga kapatid, it's a blessing to be a part of this discipleship program. Number 10, as a discipler, we are the spiritual parent of our disciple. Yung iba pong notes, Pastor, hindi po natin i-cover kasi po ito po ay i-cover na po ng church. How to use po yung New Life in Christ. Nakita ko po yung booklet nyo. Yes po, ito po. Itong booklet po natin, kapag ka nag-involve po kayo, i-explain po ng church kung paano po gagamitin ito. Amen? Kasi po, before ka naman po magiging discipler, you have to be a disciple muna. Amen? Yung mga natapos na po nito, pwede nang makapagturo.
lumapit lang po kayo sa inyong pastor. Kasi yung pastor po ang magde-decide. Amen? And then, kapag ka po, hindi pa po kayo na disciple, mga kapatid, it's good to have a disciple, to be a part of this discipleship program. I was discipled when I was 13 years old. Kaya po siguro, ang aga ko pong sinuko yung buhay ko in the ministry. Kasi po ang aga ko din pong na-disciple. At the age of 13 po kasi pastor, natapos ko ito. Kaya at the age of 13, sinuko ko na po yung buhay ko for the full-time ministry. Sabi ko, Lord, talagang yung growth ko, ang bilis po eh. Ang dami ko nang alam. Ilang months lang po, parang whole Bible na. Ang dami mo nang alam. Sabi ko, yung growth ko po, yung maturity ko po talagang dito po. Kaya po nakapag-decide ako talagang surrender my life for full-time ministry. Ito po yung gusto ng Diyos na gawin ko. Yung mag-preach ng gospel. Amen? For the full-time ministry. Mga kapatid, be a part of this. And it will be a blessing to you and to somebody else. It will be blessing to our church. Mga kapatid, thank you po. Doon po ako natapos. Sir.